March 19 na ngayon, araw ng Martes. Pero kahapon pa sana yung sinasabing arrest warrant galing sa Senado ni Pastor Kibuloy. Di pa Lunes kahapon. Kasi nga Biyernes pa lang o Sabado ng mga nakaraang linggo. Naririnig ko na ito sa mga Pinklawan vloggers at saka sa mga administration vloggers na Lunes grado ng yari na si Kibuloy. At nariyan na nga ang warrant of arrest para doon sa kanyang cite in contempt na galing sa Senado. Dahil nga sa hindi siya dumadalo sa mga hearing na pataw parati ni Senator Santiveros. Yun ang sinasabi ko nga. Puro kwento. Puro vlog. Puro publicity na tinatawag. Ganun nga yung intention talaga nung hearing. Talagang ikalat sa publiko na ito si Pastor Kibuloy. Dahil isang pastor na sangkot sa maraming kaso, dapat malaman ng buong Pilipinas na ng lahat ng taong bayan na ngayon aaresto na at makukulong at masasak in contempt na nga. Pero hindi, bagamat di naman yun matagal na pagkakulong dahil contempt lang. Pero ang pinupunto rito, minsan mong mapadalo yun, isa na rin kumbaga isang malaking dagok na rin sa isang pastor na katulad ni Kibuloy na sabi nga isang ma-influensyang pastor. Yun lang naman ang intensyon nila dun. Yung mapirsa o mapilitan sa pamamagitan ng kagustuhan nila na dumalo si Kibuloy dun sa hearing na isinasagawa nila. Hindi naman yung totoo para makuha yung katarungan ng mga biktima na nagpapatulong nga kay Hontiveros. Kundi isang ang tinatawag na trial publicity ito. Mabuti yung sinasabing arrest warrant. Siyempre, puro arrest warrant ang napapanood natin at naririnig sa mga kalaban ng mga Duterte. At siyempre pagkasama to, pag sinabi mong Duterte o Kibuloy, alam naman natin magkadikit parati itong dalawang ito na tinitira ng mga kalaban ng politiko. Mabuti pa yun, ma-justify natin na kahit ang tagal na sinasabi Trillanes na may warrant of arrest malayo yun, kaya siguro siyempre baka nabalong sa biyahe. Diba? Itong kay Kibuloy na ang tagal na nila, ang isang linggo pa nila sinasabi na may arrest warrant na nga at kahapong Lunes pa dapat yun ilalabas at ma-aresto na nga si Kibuloy. Pero Martes na ngayon wala pa rin. Diba? Nakikita natin dito na talagang puro lang sila gusto magkwento ng magkwento. Mamagitan ng mga pagbablog. At hindi natin alam kung meron ba talaga sila ditong napapala maliban sa mga views o talagang meron pa silang mga tinatawag na mga cash gift. Yan yung nakikita natin dito. Puro daldal, puro kwento, puro vlog lang. Hinihintay natin kung nasan yung arrest warrant na yun. Mag-ICC man yan o yung dito man sa cite in contempt ni Pastor Kibuloy. Ibig ko sabihin, minsan nyo lang sabihin at naghihintay na lang tayo kung ano yung resulta ng sinabi ninyo. Hindi, parang tinitiyak na mayroon na. Kahapon pa, Lunes. Tapos wala naman, Martes na ngayon. Mangyak-ngyak na si Hontiveros pag nagpipress ko na kung saan na raw patungo ang Senado dahil nga para sinusuway na ito ng kahit ng mga kasamahan niya. Parang nilalabag na rin yung mga rules and regulation nila doon. Dahil lang sa isang tao na may influence na kagaya ni Kibuloy. Paano? Sa akin, ang opinion mo lang dito, ikaw siguro ka ng mga kasamahan, maliban sa mga taong bayan, talagang hindi rin sumasangay sa ginagawa niya dahil nga si Kibuloy, may kaso na. Hindi pa naharap, nahusgahanan niya. Diba? At ang gusto niya pating makuha katarungan ng biktima. Mapapakulong ba niya si Kibuloy? Sa korte niya dalhin, kuha niya ng abogado. Para kung makukulong ito at makakasuhan, di ng katarungan na naibigay niya at naitulong sa mga taong biktima na lumalapit sa kanya. Diba, nagdabis talaga doon magagawa niya. Hindi yung
Tulad ng nasabi ko kanina, trial publicity ang ginagawa nila. At ganoon din naman yung kongreso. Kami kongreso at lahat na raw ng mga pagbibigay at konsiderasyon ginawa na nila kay Kibuloy, kaya nga tumagal ng 4 na buwan yung hearing para doon naman sa franchise yun, istasyon niyang SMNI. Dalawa kasi ang hearing na gustong padalon kay Kibuloy, iba yung sa kongreso, iba rin yung sa Senado. Ang dinidinig sa kongreso yung prangkisa ng kanyang istasyon ng TV na SMNI. At dito naman sa Senado, ang dinidinig naman dito yung kay Risa Hontiveros, yung tungkol sa mga reklamo ng umani kaso niyang human trafficking at saka yung child abuse o yung rape. Yun naman ang dinidinig dun. Binubumba nga, binabayo, pero ang tagal ng kaso nun, ako pa yun napapanood o naririnig yung tungkol sa kaso ni Kibuloy na yun. Talagang sabay-sabay siya, pero hanggang ngayon naman, wala naman tayo nakikita na inaresto na si Kibuloy. O kaya sigurado kung totoong mayroon nang pag-aresto na gagawin naganap, sigurado nang ibablog ito ng mga administration vloggers at saka siyempre ng mga pinklawan vlogger. Yun lang naman ang mabibigat na mga kritiko ng Kibuloy. Siyempre kasama parati dito, kakawin parati na rito si Duterte, yung mga Duterte. Yan naman ang palakad nila ngayon, yan ang kanilang ngayong goal, yan ang objective nila sa mga panahon na ito. Kung paano i-public o maging trial publicity na nga itong mga pagdinig na ito para siyempre maiwan at malakas ang maging impact sa pag-isipan ng mga tao na ang katulad ng isang pastor na katulad ni Kibuloy o kaya ni Duterte, talagang masasamang tao at hindi magandang influensya sa taong bayan. Yan lang naman ang intention yan. Sabi ko nga, binibigyan nila ng katwiran o pagtutuwid na lahat ng konsiderasyon ay binigay na nila kay Kibuloy, sabi ng mga congressman, para mapakinggan nga yung panig niya tungkol sa prangkisa na babawiin nga nila na yung prangkisa ng SMNI. Yung totoo, talagang pinapatagal nilang hearing nito para mababad maigi sa publiko na nananatili na mababaw si Kibuloy paningin ng tao at magiging isang masama. Sila naman, siyempre aangat sila. Yung hinahabol nila ang isang istasyon na napakaraming kaso ng may-ari. Marami mga paglabag. Yun ang talaga hindi naman konsiderasyon yun. Katulad na sinasabi nila na para bang pakonsensya pa. Na napakabait nila, napakahusay, napakamaginoo. Kasi Kibuloy lang talagang matigas ang ulat. Sabi nga sa ibang salita, sutil. Diba? Yan ang gusto nilang palitawin dito. Maliwanag. Alam nyo, hindi naman ako kumakampi kay Kibuloy dahil iba naman ang relihiyon ko. Kaya lang ang nakikita ko rito, yung mga bugos na estilo nila. Noon ko pa ito napapansin sa kanila. Basta pag kalaban sa politika, kahit wala sa katwiran, gagamitin lang yung mga batas na nasa kamay nila. Katulad nung in aid of legislation. Ginamit ni Trillanes sa mga kalaban niya. Kahit hindi naman karapat dapat imbestigahan na. Katulad nga nun, imbestigahan nila. Kaso na nga yun. Di ba't sinampa na rin ng DOJ yung kay Kibuloy na yun. Human trafficking, rape at child abuse. Tapos dinidinig pa niya rin. Sino ka naman ang maniniwala pa sa kanya nun? Diba? Wala yun na sinasabi ko. Kung papahinggan mo sila, parang ang dating talaga nila isang taong lumalabag sa batas si Kibuloy. Kung kumbaga talagang nilalabanan ang pamahalan at ang mga batas nito. Parang gano'n ang dating ng kanilang mga pananalita. Talagang walang kagalang-galang o respeto na si Kibuloy sa mga batas na pinapatupad nila, lalo na sa Senado. Ganyan ang gusto nilang mangyari, ganyan ang gusto nilang palitawin. Yun ang katotohanan, yun ang nakikita kahit ng mga tao, ng mga simpleng tao lang, yun ang nakikita sa kanila. Kaya nga ganyan, hindi sila suportahan ng mga kapwa niya senador dahil kahit yung mga kasama niya senador, nakikita na tila bugos naman yung kanyang investigasyon, hindi naman talaga lehitimo. Parang lumilito na lang kaya dito, mapasin natin, patibayan, patigasan, kung sino talaga makapangyarihan at matatag. Parang gano'n nakikita natin dito, hindi naman na talaga yung intensyon na
in aid of legislation o yung katarungan ng mga biktima, hindi na nakikita natin. Para bang sa pamamagitan ng gusto ko na hearing na ito, mapapadalo kita, mapapakulong kita. Parang ganun ang intensyon na lamang ng hearing na ito ni Tiberos sa Senado. Si Kibuloy naman hindi ako pupunta rin at makaso na yan, hintayin ko na lang kung ano na lang yung magiging aksyon ng korte rito dahil isinampa na nga ng DOJ yung kanyang kaso. Yung dating kaso na niya yan, matagal na. Yun na lang pero ako, dahil gusto ko rin makita kung paano talaga sinasabi, lalo na ng mga, mahusay itong mga vlogger din na to, na napapanood ko, nakikita ko, o binablog nila tungkol sa mga warrant of arrest na ito Mag-ICC man yan, may sa Senado man. Gusto ko makita ko, ipakita nila kung ano yung mga sinasabi nila halos araw-araw sa pag-vlog nila o sa social media na yung warrant of arrest, talagang kaya nila o nandyan na sa mga tao na kinakalaban nila at pinilit nilang binabangga sa usapin ng politika, yung mga kalaban nila sa politika. Tingnan natin kung talaga hindi ko naman sinasabi na hindi nila kaya. Ang ibig ko lang sabihin, ibuwasan naman nila yung sobra nilang mga pag-iimpases at paulit-ulit na puro arrest warrant na lang, mag-ICC man o dito sa Senado. Tas wala naman.